Tyra's POV. Saktong pag-alis si Sandra, dumating naman si Errol. Kumain ka na? Agad na tanong niya na makita ko. Tumango ako. Kung umasta siya, parang walang problema. God, mag-ayos ka, may pupuntahan tayo. Di ako nakasagot nang pumasok siya ng bathroom. Narinig ko ang tunog ng tubig dumadaloy. Lumapit ako sa salamin. Kakapalit ko lang ng damit. Sinuklay ko lang ang buhok ko. Pagtingin ko ng suklay, nagulat ako sa sobrang daming nalagas na buhok ko. Agad kong inilis ang buhok ko sa suklay at tinapon sa basurahan. Ilang oras bago lumabas ng bathroom si Errol. Tuwali lang ang suot niya at maliit na towel naman. Pinampupunas niya sa basa niyang buhok. Buwaba ang tingin niya sa suot ko. He just smirked. You look good in plain dress. Umatras ako na lumapit si Errol para kumuha ng damit sa walk-in closet. Saan tayo pupunta? May swimming competition ngayon si Malia. Manood daw tayo. Tumigil siya at nalingon ako. Naalala ko naman ang narinig kong usapan nila. Hindi rin naman maganda ang pakiramdam ko. Lumapit si Errol sa akin. Nagulat ako nang hawakan niyang baba ko at pinagtamang tingin namin. Hindi kanya masasaktan hanggat nandito pa ako. Hinaplos niya ang pisngi ko. Umiwas ako ng tingin at lumayo. Kumunot ang noon niya. Ayoko magpadala ulit sa mga bawat salita niya. Ginagamit niya lamang ako. Bakit hindi ang girlfriend mong pagsamahin mo? Girlfriend? Yes, si Melissa. Baka siya pang matanggap ng kapatid mo. Pumaos ang boses ko. Gago ang sakit. Hindi siya nagsalita. Tililikuran niya ako at naghanap na lang na maisusuot. Kumirot ang dibdib ko sa ginawa niya. Hindi niya talaga itatanggi. Paano ko kayang magtiwala sa katulad niya? Lumabas ako ng kwarto nang mauhaw ako. Bumaba ako para kumuha ng maiinom. Nasa living room naman ang mga gamit ko. Ang sama-sama ng pakiramdam ko. Hinahawakan ko naman ang balat ko at di naman ako mainit. Baby, ano nangyayari sa mommy mo? Hinaplos ko ang tiyan niya. Napangiti ako. Kahit dugo pa lang ang bata sa akin, yung lungkot ko biglang napapawi ka agad. Sasamahan kita magpa-check up pagkatapos. Biglang pumasok si Errol sa kusina. Hindi ko siya pinansin. Nakatingin lang ako sa tiyan ko. I am 2 weeks pregnant. Wala ka namang obligasyon sa bata kahit hindi mo na ako samahan. Malamig ang titig na binigay niya sa akin. Bubukas sana ang labi niya para magsalita pero hindi niya na tinuloy. Tara na! Aya niya sa akin. Sumunod ako. Naunang maglakad si Errol palabas ng bahay. Nagtataka ako kung bakit di ko na naamoy ang dati niyang pabango. Biglang huminto si Errol kaya nabunggo ko ang likod niya. Muntik na ako matumba, buti nilang nasalo niya agad ako. Shit, are you okay? Nag-aalalang tanong niya. Nakahawak ang dalawang kamay niya sa bewang ko. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko dahil sa sobrang lapit naming dalawa. Okay lang ako. Tinulak ko siya. Sorry, akala ko wala ka sa likod ko. Napakamot ng ulo si Errol. Okay lang. Binuksan niyang front seat at pumasok ako. Pinanood ko siyang umikot sa kabilaan ng sasakyan. Did you change your perfume? I asked. Yeah, sagot na lang. Sinuot na niya ang seatbelt ko. Nakatingin ako sa matangos niyang ilong. Hindi ko alam pero ang ganda ng pang-amoy niya. Hindi ganun ka-strong sa ilong. Nang matapos niyang suotin ang seatbelt ko at sinubukan niyang lumayo, para bang may tinik na tumutusok sa dibdib ko. Binubuhay niyang makina na masiguradong okay ng lahat. Pinapanood ko lang siyang mag-drive. I told you to stop looking kapag nag-drive. Binigyan niya lang ako ng mabilis sa tingin. Tumango ako kahit di niya nakita. Ang kaba at takot ko na natili pa rin sa akin. Ang unfair. Nasa akin naman siya pero hindi ko maramdaman. Tahimik lamang kami. Sinubukan kong buksan ang music. Hinayaan niya lamang ako. Na wala akong mahanap, pinatay ko. Wala si mom and dad. We have no choice to watch her. Ipinarada niya ang sasakyan. Inalis niya ang seatbelt ko at sunod naman ang sa kanya. Nauna siyang lumabas bago ko. Inihip ng malakas na hangin ng buhok ko. Inipit ko sa tenga ko. Nagulat ako nang agawin ni Errol sa akin ang gamit ko at sinabit sa balikat niya. Masyadong mainit dito. Pumasok na tayo. Tumango ako. Tirik ng araw pero hindi ko maramdaman. Ewan ko pero gustong gusto ng balat ko ang init. Nakahawak ang isang kamay ni Errol sa bewang ko. Ang isa na may nasa isang kamay ko para nalayan akong umakyat sa hagdan. Habang paakyat kami, iniihip ng malakas na hangin ng buhok ko. Hindi ko magawang ayusin dahil kay Errol. Dinala niya ako sa masilong parte ng building. Nagtataka ako na may kinuha siyang pang-ipit sa gamit ko. Talikod! Sinenyasan niya akong tumalikod. Kahit nagtataka, ginawa ko pa rin. Tumalikod ako. Naramdaman ko ang kamay ni Errol sa buhok ko. Dahan-dahan lang ang bawat galaw niya.
Malakas ang kabog ng dibdib ko nang suklayin niya gamit ang kamay ang buhok ko. I have a lot of work yesterday kaya hindi ko nagawang umuwi ng bahay. Napatigil ako. Sa sobrang dami ng trabaho mo, tinrabaho mo na rin ang kabit mo. Sabi ng isipan ko. Binitawan niyang buhok ko na matapos niyang kipitan. Muntik akong mapatalo na bumaba ang kamay niya sa dalawang balikat ko. I will explain everything kapag naayos ko ng lahat. Bulong niya. Bigla siyang lumayo at binitawan ng balikat ko. Nilingon ko lang ang nakangiti niyang tingin. Hindi ko alam ang sasabihin ko kaya hindi na lang ako sumagot. Sana lang buhay pa ako bago niya masabi ang lahat. Trust me, baby. Inawakan niya ang kanang palad ko at inayos ko lang ang lahat. Kumalabog ang dibdib ko. Kung susundin ko naman ang sinasabi ng puso ko, bibigay na naman ako. Ilang ulit ko na nga bang narinig yan. Hindi ko na matandaan dahil hanggang ngayon wala pa rin siyang napapatunayan sa akin. Inilis ko ang kamay kong hawak niya. Nanlumo ko na makita ang malungkot niyang titig. Ayoko magpadalos-dalos ulit. Pumasok na tayo. Aya ko sa kanya. Nagsimula ako maglakad. Kumurot ang noo ko na lula ako maramdamang nakasunod sa akin. Niliyon ko si Errol na nakatayo pa rin at di umaalis ng pwesto niya. Hindi kita pipiliti magtiwala sa akin, Shaira. Sa lahat ng ginawa ko sa'yo, kulang pang sakit na nararamdaman ko ngayon. Malamig niyang wika. Napako ko sa kinatatayuan ko. May parte sa katawan kong saya pero mas tamang ang takot ko kung kalalabasan na naman. Errol, ano bang pinagsasabi mo? Hindi ko pinahalatang naiintindihan ko ang sinasabi niya. Kung magtatagal kaming ganito, maaabutan kami ng ibang tao at sasabihin pang nag-aaway kami. Malakas ang kabog ng dibdib ko na nagsimula siyang maglakad at lumapit sa akin. 1 pulgada ang layo naming dalawa. Muntik ko nang makalimutan huminga. Hindi sapat ang salitang pinapakita ko ngayon sa'yo. I will promise before my birthday magpapakasal ulit tayo. Napatulala ako. Malinaw mismo sa pandinig ko ang salitang binigkas ng labi niya. Ayokong sabihin sa ito pero, shit! Pakakasalan kita ng hindi patago. You deserve the best wedding you want. Pagpasok pa lang namin sa loob, sabog pa rin ang utak. Ayaw mag-sink in sa akin lahat. Gusto niya makipaghiwalay para pakasalan ulit ako? Natatakot ako. Paano ko sasabing siya ang ama ng dinadala ko? Gusto kong aminin pero may parte sa akin na gustong itago ang bata sa sinapupunan ko. Hindi lang naman siya ang mali dito. Sa dami ng tinatago ko, hindi ko alam saan ako mag-uumpisa. He deserved to know the truth, pero paano? Mismong sarili ko nga hindi ko makonvince. Marami ng tao sa loob. Naiilang akong kumilos sa dami na nakatingin sa amin. Don't be shy, baby. Bayaan mo lang ang tingin nila. Umangat ang tingin ko nang hawakan ni Errol ang palad ko. Uminit ang pisngi ko nang itaas niya ang palad ko kasabay ng paghalik niya. Errol! Mahina akong bulong sa kanya. Nilayo kong kamay ko. Tinawanan niya lang ako na makita ang reaksyon ko. Nilagay niya ang kamay sa balikat ko. He smirked. Nakakainis na nakakakilig ang ginagawa niya. Naghanap kami ng mauupuan ni Errol. May malaking space ng bench sa gitna kaya doon ko na lang niyayang umupo si Errol. Dito na lang tayo, sabi ko. Buwaba ang tingin niya sa upuan. Sinusuri pa niya kung malinis ba ang bench. Nang wala siyang balak umupo, inunahan ko na siya. Sinubukan niya pa akong pigilan sa pag-upo nang tapikin ko ang braso niya. Umupo ka na lang, Errol. Busangot ang mukha ko. Huminga siya na malalim bago tumabi ng upo sa akin. Hindi pa rin namin nakikitang lumalabas si Malia. Malapit na rin namang mag-umpisa dahil ready ng ibang swimmer. Pinaglalaroan ni Errol ang suot kong dress. Paminsan-minsan binababa niya kapag tumataas. Hindi sana kita hiniyaan na magsuot ng ganitong klaseng dress. Binaba niya ulit ang laylay ng suot ko. Narinig kong pagtikhim ng mga babae sa likod namin. Ang gwapo niya. Bagay sila. Ang swerte ng babae. Hiniyaan ko na lang ang mga narinig ko. Si Malia na yon. Tinuro ko ang bagong pasok na si Malia. Naglakad siya papalapit sa matabang lalaki. Halatang nag-uusap ito. May ibinigay ang matabang lalaki kay Malia. Sinuot niya naman to sa ulo. Naagaw ng pansin niya si Errol. Sumilay ang ngiti sa labi niya na makita ang kuya niya. Pero namapatingin siya sa akin na wala agad ang saya sa mukha niya. Let's go. Errol, hold my hands. Buwaba kami at lumapit kay Malia. Iniwan ni Malia ang couch niya. Kuya! Masayang sabi ni Malia. Lumapit siya sa kuya niya at niyakap ito kaya nabitawan ni Errol ang kamay ko. Inirapan niya ako nang tumingin sa akin bago bitawan ng kapatid niya. Salamat sa pagdalo, kuya. Pero bakit pinasama mo pa siya? Nginuso niya ako. She is my wife, Malia. Makakasama siya kahit saan niya gusto. Fine.
I don't want to see her. Be matured, Malia. Respect your sister. Hindi kami pumunta dito para awayin mo siya. Do your best para manalo ka. Halos umusok na ang ilong ni Malia sa sobrang inis. You're so mean, kuya. Tinalikuran niya kami. Maria, tawag ko sa kanya. What? Nilingon niya ako. Manalo ka man o matalo, nandito pa rin kami nakasuporta sa'yo. Ngumiti ako. Inarapan niya kami bago bumalik sa kasama niya. Bumalik kami ng upuan ni Errol. 5 minuto na lang mag-uumpisa ng laban. Do you think she will win? Tumingin ako kay Malia. Napansin kong balisa siya. Bumuntong hininga si Errol at pinaglaruan ng mga daliri ko. Di ko nga alam kung pumunta ba ditong lalaking to para manood o paglaruan lamang ako. She will win kung hindi siya kakabahan. Hindi niya man lang nilingon ng kapatid. Be ready, swimmer? Anunsyo ng isang nakaputing matangkad na lalaki. Nakapwesto ng 10 maglalaban. Nasa gitna si Malia. Kinakabahan ako para sa kanya. Gusto ko siyang manalo. She can do it. Bulong ni Errol. I know. Nilingon ko siya na mabilis. Ilang segundo lang nagsimula ng magbilang ang lalaki. Pansamantalang nalimutan kong huminga ng tuluyan na silang tumalon sa tubig. Namalayan ko na lang sarili kong nakatayo at nagsisigaw. Go, Malia! May sumigaw na balon sa akin. Tumigil ako sa pag-cheer at nagpasalamat sa bata nagbigay noon. Shit, baby! Mag-ingat ka naman, baka mahulog ka. Imbes makinig kay Errol, sumigaw ulit ako para i-cheer si Malia. Naunguna na siya sa pwesto. Errol, ang galing niya! Hindi ko mapigilan mapangiti. Kinakabahan ako na maunahan siya ng isang lalaki. Pumikit ako, tumiling na mauna siya. Nagbumbunot ako ng mata ng laki ang mata ko na sobrang layo na ng distansya nila sa lalaki. Nakunguna na siya. Go, Malia! Malakas na sigaw ko. Pagbalik ni Malia, agad niyang inilis ang itim na nakalagay sa buhok niya. Makikita mong saya sa mga mata niya. Nanalo siya, Errol! Hinawakan ni Errol ang bewang ko at inalalayan bumaba. Sa sobrang saya ko, nalimutan kong may laman palang tiyan ko. Ang saya-saya ko makita ang pagkapanalo niya. Malia! Tawag ni Errol sa kapatid. Nilingon kami ni Malia. Dala niya ang trophy sa kamay niya. Iniwan niya ang trophy sa coach niya. Nagpaalam siya na kasama siya at lumapit sa amin. Congratulations, Malia! Bati ni Errol. Niyakap ni Errol ang kapatid. He looked so proud sa pagkapanalo ng kapatid. Wala siyang pake kahit basa ang niyayakap niya. Nagbitaw sila ng yakap. Congrats, Malia! Ngumiti ako. Imbes sagutin ako, hindi niya ako pinansin. Huminga ako ng malalim. Okay lang sa akin kung hindi niya ako pansinin. Narinig ko ang pagtunog ng telepono ni Errol. I'll take this call. Diyan muna kayo. Tumingin sa akin si Errol. Tumango ako bilang sagot. Sinundan ko ang tingin niya hanggang makalayo siya sa amin. Di naman malayong pinuntahan niya, sakto lang para marinig ang usapan nila. Hindi ka dapat pumunta dito, Shaira. Nasisira lang ang mood ko. Inirapan niya ako. Hindi ba dapat maging masaya ka na lang dahil pinutol niya ako? No way. Hindi ako magiging masaya hanggat nakikita pa kita. Sigaw niya. Napatingin ako sa mga taong nakatingin sa amin. Narinig nila ang usapan namin dahil sa biglaan niyang pagsigaw. Maria! Akmang lalapit ako nang tabigin niya ang kamay ko. Hindi ko alam ang gagawin ko. Paano patinuloy ng utak ni Maria? Sobrang lalim ang galit niya. Wala naman akong ginawa sa kanya kundi maging mabait. Sinubukan ko siyang intindihin. Malia, pwede bang respetuhin mo naman ako? Ayoko nag-aaway kami sa harapan ng mga tao. Nahiya ako at di ko alam kung saan ko pa ililingon ang mukha ko. Narinig kong bulungan ng ibang tao. She chuckled. Respeto? Shaira, ni sarili mo hindi mo magawang respetuhin. Nagpapagalaw ka nga sa... Malia! Sigaw ko. Nangilid ang luha niya at agad pinunasan. Hinihiling kong bumalik na agad si Errol. Hindi na maganda ang katob ko kung saan man ito pupunta. Bakit? Ayaw mong marinig? Pak! Nanginig ang kamay ko matapos ko siyang sampalin. Tumabingi ang ulo niya sa lakas ng sampal ko. Maria, sorry. Hindi ko sinasadya. Akmang lalapit ako nang itulak niya ako sa dibdib. Sobrang sama ng tingin niya sa akin. Papatayin niya na ako sa paraan ng pagtitig niya. Sorry? Walang magagawa ang sorry mo. Paulit-ulit niya akong tinutulak sa dibdib. Sinubukan ko siyang pigilin. Malia, mahuhulog ako. Sigaw ko. Ilang atras ko na lang babagsak ako kung di niya ako titigilan. Wala akong pakialam. Malakas niya akong itinulak. Nawalan ng distansya ang paa ko. Kakapit sana ako nang ilayo niyang sarili.
Naramdaman ko naman ng unti-unti pagbabasa ng katawan ko bago ko tuluyang nahulog. Shaira! Narinig kong tawag ni Errol. Sa sobrang lalim ng tubig hindi ko magawang umahon. Hindi ko alam paano lumangoy. Tulong! Bahagya akong umangat pero nasakop ulit ito ng tubig. Ilang beses akong nakainom. Nakita ko ang pagtalon ni Errol. Nang hinang buo kong katawan. Wala akong lakas para iangat ang sarili ko. Nasa ilalim na ako ng tubig bago ko naramdaman si Errol. Binuhat ako kasabay ng pag-angat namin. Malakas ang kapit niya sa bewang ko para hindi ako makawala. Nang tuloy na kami makaangat, maraming taong umabot sa akin at pinahiga sa floor. Habol-habol kong hininga. Mabilis lumapit si Errol sa akin at tinalalayan ako makaupo. Shit! Inis niyang sambit. Hinagod niyang likod ko para mailabas ko lahat ng nainom ko. Tinulak siya ng kapatid mo. Sumbong ng batang babae kanina. Bahagyang tumigil si Errol sa paghagod sa likod. Napaubo ako at nailabas ko ang ibang nainom ko. Merong lumapit sa akin isang lalaki at sinuri ako. Are you okay, miss? Tanong niya. Are you out of your mind? May nalunod bang okay lang? Inis na sambit ni Errol. Tinulak niyang lalaki sa harapan ko. Galit na galit siya. Shaira, sorry. Tumingala ako. Nakita ko si Malia umiiyak sa harapan ko. Sinubukan kong tumayo. Sinaloko ni Errol. Know your limits, Malia. Sinabi ko siyang huwag kang gagawa na ikagagalit ko. Umigting ang panga ni Errol. Takot na nilingon ni Malia ang kapatid, puno ng galit ng mga mata. Accident ang nangyari, sir. Huwag kayo Itinulak ni Errol ang lalaking humarang sa harapan namin. Binitawan ko si Errol nang maramdaman ko ang pagsakit ng puson ko. Kuya, I'm sorry. Pinanood ko kung paano sampalin ni Errol ang kapatid sa harap ng maraming tao. Sumalpak si Malia sa sahig. Lumapit ang kasama niya para pigilan si Errol sa sunod niyang gagawin. Sinasabi ko sa'yo kapag mayroong nangyaring masama sa asawa. Errol! Sigaw ko na may makitang dugo na dumadaloy sa legs ko. Pagkakita ko ng dugo sa kamay ko, unti-unting kinain ng dilim ang paningin ko. Shaira! Bago ko bumagsak. Nasalo na ako ni Errol. Unti-unti kong iminulat ang mga mata ko. Natakpan ko ang mata ko gamit ang kamay ko. Halos masilo na ako sa liwanag. Pakiramdam ko ilang araw na ako nakahilata. Na makarecover ako sa liwanag, inalis ko ng kamay kong nakatakip sa mata ko. Nilibot ko ang paningin ko. Tumigil ang tingin ko kay Sandra. Ano to? Tanong ko na sobrang daming nakakabit sa katawan ko. Naramdaman ko rin na may nakasabit sa ilong ko. Shaira? Her voice broke. Kumunot ang noo ko ng paghahalikan ni Sandra ang kamay ko habang umiiyak. Para bang may flash sa aking alaala? The blood? Sandra ang anak ko. Tumulong luha ko nang bigla kong maalala ang dugong nakita ko sa legs. Tumigil si Sandra at di siya nagsalita pero ang ekspresyon ng mata niya basang-basa ko. Sandra, buhay ang anak ko, di ba? Para akong binagsakan ng lupa at langit nang hindi niya ako sagutin. Umiyak lang siya sa harapan ko. Sandra, buhay ang anak ko? Inagaw kong kamay kong hawak niya. Umiling ako at ayaw maniwala. Tumayo siya takmang yayakapin ako na itulak ko siya. Buhay ang anak ko, sabihin mo. Buhay ang anak ko. Hindi ko mapigilang hindi sumigaw. Ang buhay ko, hindi siya pwedeng mawala sa akin. Ang batang pag-asa ko. Shaira, sorry. Halos mabingi ako sa paulit-ulit sumasagi sa isip ko na wala ng bata sa sinapupunan ko. Hindi ko na alam ang ginagawa ko. Inalis ko ang ibang nakasabit sa katawan ko. Kahit ang nasa ilong ko, inalis ko rin. Lahat ng naaabot ng kamay ko o nasasagi, itinatapon ko. Pati ang nakakumot na nakabalot sa akin, tinapon ko rin. Tumalsik ang dugo ko sa kamay ko nang maalis na nakasabit na kung ano-ano. Shaira, tama na. Sinusubukan niyang pigilan ang kamay ko. Di ko magawang makinig. Wala na akong pakialam kung masira ko lahat ng gamit dito. Pakiramdam ko hindi pa rin sapat na nagawa ko para mawala ang galit at pagdadalamhati ko. Sandra, buhay ang anak ko. Sigaw ko. Halos mabaliw ako kakaisip. Nahuli ng kamay ko ang mga boteng nasa gilid. Walang pag-aalinlangan kung itinapon lahat ng yon. Shaira, tama na, please. Humarang ako sa harap si Sandra. Niyakap niya ako na mahigpit kaya hindi ko magalaw ang katawan ko. Sinubsob ko ang sarili sa dibdib niya. Mas lalo pang lumakas ang hikbi ko. Shh! Nandito lang kami. Hinaplos niya ang likod ko nang huminahon na ako. Sabihin mong buhay ang anak ko. Bulong ko. Narinig kong pagbukas ang pintuan. Hindi ko nag-abalang lumingon. Ang sakit-sakit, pakiramdam ko na walang lahat sa akin. Ang kaligayahan ko. It is Maria's fault. Ang babaeng pumatay sa anak ko.
Hindi ko sila mapapatawad. Pinatay nila ang buhay ko. Ang kaligayahang gusto ko. Pinatay nila ang anak ko. Huling nasabi ko nang may maramdaman ko. May malalim na tumusok sa braso ko. Sandra's POV. Patuloy siyang magwawala kung tuwing maiisip niyang nangyari sa kanya. She needs time to relax ang sarili niya. Tumingin siya sa natutulog na sa Shaira. Hindi ko siya magawang lingunin dahil sa tuwing ginagawa ko, tumutulog agad ang luha ko. Tumango ako sa sinabi ng doktor. Nagpaalam ang doktor sa akin. Umupo ako sa tabi ng kama. Inalis ko ang hibla ng buhok na nakaharang sa maganda niyang mukha. Look! Ang ganda ng kaibigan ko. Mapait ako napangiti habang nakatitig sa tulog niyang mga mata. Anak! Narinig kong pamilyar na boses. Tumingin ako sa likod ko. Nakita kong pamilya ni Shaira kasamang pamilya ni Errol. Lahat sila nakatingin sa walang malay na si Shaira. Tumayo ako. Pinanood ko silang unti-unting lumapit. Gumilid ako para bigyan sila ng daan. Anak, sorry. Nanginginig na lumapit ang mommy ni Shaira. Hinaplos ang katawan ng anak. Nandito na ang mommy. Anak, gumising ka na. Yumakap ang mommy ni Shaira sa kanya. Sumunod si Tito. Hinahaplos sila ang mukha ng anak nila. They look so sincere. I'm sorry kung tinaboy ka namin. Tumalikod ako para pigilan ang pag-iyak ko. Imbes maawa sa kanila na puno ng galit ang dibdib ko. Awang-awa ako para kay Shaira. Sobrang sakit ang pinagdaraanan niya. Wala akong karapatang magalit pero pagdating sa pamilya niya, galit na galit ako. Ngayon lang nila sinubukan magpakita pagkatapos malamang may sakit ang anak nila. They are stupid. Lahat pwedeng magalit o masaktan kapag namatayan, pero hindi yun sapat para kalimutang may natitira pa silang anak. Nahigit pa sa namatay ang pagdurusang natanggap. Lumabas ako ng kwarto, huminga ng malalim. Napatigil ako na makita ko si Errol, pinagsusuntok ang pader. Naagaw ng pansin ko ang kamay niyang nagdurugo. He deserved it. Kulang pa yan sa ginawa niya sa kaibigan ko. Umupo ako sa tabi niya. Huminto siya nang mapansin ako. Tiningala ko siya. Anong nararamdaman mo ngayon pagkatapos mong malaman na anak mo ang dinadala niya? Ay, anak nga pala ng ibang lalaki. I am pissed off. I'm so shocked na malaman kong pinagbibintangan palagi ni Errol ang kaibigan kong nagpabuntis sa lalaki. Sinong lalaking matinong iisipin yon? Wala, maliban kong baliw ka. Tumayo ako. Iniyaan niya ako magsalita. Alam kong pinagsisihan niya lahat ng mga sinabi niya. Alam mo ba? Tinuro ko ang dibdib niya. Gabi-gabi umiiyak si Shaira dahil sa katangahan mo. Tumulo na naman ang luha ko kaya pinunasan ko. Pero wala ka para punasan ang luha niya. Alam mo kung nasan ka? Nasa bar o hotel. Nakikipagtarik sa iba habang asawa mo. Nilalabanan ng sakit niya. Hindi pa rin siya nagsasalita pero nagbabadsang namumulang mga mata niya. He deserved to know the truth. Kapag nasa ospital siya, wala ka. Nanghina ako na maalala kung paano kwento sa akin ni Shaira ang lahat. Every Saturday dumadalaw siya sa ospital para malaman kung gumagaling na ba siya. Kasi gusto niyang alagaan ka pa na mas matagal. Pero nakakauwi na siya sa Saturday, syempre magaling ka. Tumawa ako. Imbes tanungin kung okay lang bang asawa mo, sinasaktan mo pa siya physically at emotionally. Tumulo ang luha ni Errol. Hinayaan ko siyang umupo. Ginulo ang buhok. Alam mo yung pinakamasakit na ginawa mo? Ang sabihing nabuntis siya ng ibang lalaki. Proud ka pa nga eh. Gusto ko sabihin kay Shaira, tanga siya para tanggapin ka sa buhay niya. Tanga siya dahil nagmahal siya ng walang respeto sa mga katulad niya. Tanga siya dahil minahal niyang tulad mo pero hindi ko magawa dahil ikaw ang kaligayahan niya. Napangiti ako na maalala ko kung gaano ka proud si Shaira kay Errol. Every step mo sa pag-angat, nandyan siya para sumuporta sa'yo. Nandyan siya para alagaan ka araw-araw kahit may sakit siya. Inuuna ka pa niyang alagaan dahil may lintik kang lagnat. Mas pinili niyang mahalin ka kahit wala kang kwenta. Mas lalong nadagdagan ang saya niya nang malaman niyang buntis siya sa'yo. Ang saya niya dahil kahit magkahiwalay kayo, may maaalagaan siya sa pagtanda pero pinagkait yung bata sa kanya. Pinatay siya ni Malia. Tumingin ako sa kanang bahagi kung nasan ko nakita si Malia. Then I saw her umiiyak. Anong ginagawa ng mamamatay tao dito? Nagkaroon ng inis ang boses ko. Hindi ko sinasadya. Pinutol ko siya. Ano sa tingin mong ginawa mo? Nawala ang bata sa kanya dahil sa pagiging immature mo, Malia? Akala mo ba hindi ko alam? Munti ka na mapagsamantalan sa Shaira dahil sa kagustuhan mo? Sigaw ko. Lumapit ako kay Malia. Di ko na mapigilan ang sariling kalad ka rin ng babaeng to. Imbes pansinin ako, lumingon pa sa kuya niya. Huminga ako ng malalim. Pak!
Isang malakas sa sampal ang pinakawalan ko sa magkabila niyang pisngi. Tumabingi ang ulo niya sa ginawa ko. Sinampal ko ulit siya bago niya pa matapos ang sasabihin. Kilalanin mong kinakalaban mo, Malia. Kulang pang sampal na inabot mo sa akin. Hindi ka bagay dito. Bagay ka sa kulungan. Get out! Narinig kong sigaw ni Errol. Akala ko akong pinagsasabihan niya pero naringunin ko nilampasan niya ako at dumiretso sa kapatid niyang umiiyak. Kuya! Maarte niyang sabi. Umalis ka na, Malia. Habang napipigilan ko pang sariling huwag kang saktan. Nagulat ako nang biglang lumuhod sa harap si Errol ng kapatid. Hinawakan niyang kapay ng kapatid pero tinabig ni Errol yon. Kuya, sorry. Patuloy ang pagmamakaawa niya sa kapatid habang tumutulong luha. Pinaypayan ko ang sarili. Sorry? Walang magagawa ang sorry niya dahil buhay nang nawala. Umalis ka na. Sigaw ni Errol at tinuro ang daan palabas ng ospital. Kuya, hindi ko sinasadya. She looked pathetic. Pinanood ko kung paano hawakan ni Errol ang braso ni Malia. Tinulungan niya tong tumayo. Tumaas ang kilay ko nang tabigin ni Malia ang kamay ni Errol. Nalimutan mo na bang namatay si Carlota dahil kay Shaira? Sigaw niya sa kapatid. Pinunasan ni Malia ang luha. Sabi na nga ba nagpepeke lang siya? Hindi totoong sorry niya. Desperada. Namatay ang kambal niya dahil inagaw. Pinutol ko ang sasabihin niya. Hindi inagaw si Shaira ang asawa niya, Malik. Itatak mo yan sa utak mo. Si Carlota mismong tumigil sa pagpapagamot dahil alam na niya kung saan patutungo ang buhay niya. She chose it, not Shaira. Gaga? Umirap ako. Kung wala lang dito si Errol man lamang kanina ko pa kinaladkad ang babaeng to. Palabas ng ospital. Wala nang ang respeto, immature pa. Mom, dalhin niyo muna pa uwi sa bahay si Malia. Gulong-gulo na ako. Nanlumo ang boses ni Errol. Tililikuran niya kami. Lumapit sa amin si tita and tito. Inaya nilang lumabas ang anak nila. Nagpupumilit pa itong wag sumama pero pinagalitan ni tito. Mauna na kami sa'yo, Sandra. Paalam ni tita sa akin. Ingat kayo. Umiti ako pabalik. Sinundan ko sila ng tingin hanggang makalayo na sila. Nagtaka ako nang biglang mayroong dumaang malamig sa gilid ko. Pagtingin ko wala namang tao. Baka guni-guni ko lang yon, sabi ng utak ko. Gumilid ako na may dumaang pasyente sa harapan ko. May mga doktor at nurse na nakapalibot sa kanya. Mabilis lang yun, pero kitang-kita ko ang mga dugong dumadaloy sa kamay niya nang biglang mahulog. Oh my God! Napatakip ako ng bibig ko. Naaksidente raw. Narinig kong boses na nag-uusap na nurse. Para akong kinilabutan sa nakita ko, kaya pumasok na ako ng kwarto ni Shaira. Naabutan ko ang mama niyang natutulog sa tabi niya at ang daddy naman niya nakasandal sa malaking sofa. Good evening, tito. Bati ko. Tinanguan niya ako na makita ko. Umayos siya ng upo. Inaya niya akong paupuin sa tabi niya kaya't sinunod ko naman. Ilang taon nang dinaramdam ni Shaira ang sakit niya. Mapait niya akong tiningnan sa mata. Even his voice broke. Umiwas ako ng tingin. Hindi ko kayang lingunin si titong nasasaktan. I know she can care Shaira more than tita. 2 years, tito, kung hindi ako nagkakamali. Bumuntong hininga siya. I lost one child. Nagbabadya ng luha niyang pumatak. Hindi ko na kayang mawalan pa ulit ng anak. Bumaba ang tingin ni tito para hindi ko makita ang luha niyang pumatak. Sirang-sira ng buhay namin. Nilingon niyang asawa bago kay Shaira. Lahat ng pinaghirapan namin ng asawa ko, wala ring silbi kung mawawalan kami ulit ng anak. Nakinig ako sa kwento ni tito. Mali kami dahil napabayaan namin siya. Nakakainis ng isipin na nalimutan naming may isa pa pala kaming anak na dapat pinagtutuunan namin ng pansin. Akala namin hindi niya naman ang sa lola niyang sakit. Alam mo ba ng bata sila? Ngumiti si tito nang may maalala. Palagi namin silang dinadala sa doktor para malaman kung naman na ba nilang sakit galing sa lola niya. Nalaman namin kinuha ni Carlota pero hindi kay Shaira. Kay Carlota lahat ang atensyon namin dahil gusto namin gumaling ang anak namin sa pagiging desperada. Gumaling siya. Naging suwail naman ang anak namin. Tayong nakita lang namin ang mali niya. Hindi ang magaganda niyang ginawa. We always see her on bar kasama ang mga lalaki kaya nagagalit kami sa kanya. But when I saw her kung paano siya naalagaan ng kambal niya, bumuhos ang luha ni tito. Hindi niya na ito kayang punasan kaya hinayaan na lang ipagpatuloy ang kwento. Awang-awa ako sa anak ko. I feel so guilty kaya imbes na bitan siya, mas pinili kong alayo ang sarili namin. Gabi-gabi kong nakikitang natutulog sa Shaira sa kwarto ng kambal niya para alagaan si Carlota tuwing sasapit ang umaga. Umaas na siyang walang pakialam sa kambal niya. Mas pinili niyang itagong lahat.
Bumukas ang pintuan. We saw Errol standing in front of the door. Shaira! Tawag niya sa asawa. Paglingon namin kay Shaira, nakita namin gising na ito. Ano kaya ang mangyayari kay Shaira? Mahanap na kaya niyang kasiyahan sa buhay kasama ang pagmamahal ng kanyang asawa? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.